Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Tumigil ka! Pagmasama ang isang tao! Hindi dapat ituring na sagrado ang kanyang buhay! May atraso sila sa atin! At higit sa lahat sa'yo! Ang gusto ko'y mamatay silang lahat! Ibig ko maubos sila! Hanggang kalit-lit ang ugat ng kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ibig kong maubos sila hanggang sa kalit-liit ang ugat ng kasalanan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Huwag kang tumanga dyan, Pinig! Anong katotohanan na sinasabi mo? Kuya Poldo, Edmond, pasawarin ninyo ko kung ngayon ko lang ipagtatapat sa inyo ang lihim na matagal ko nang iniingatan. Anong lihim po yun, Aling Pining? Kasi, Naghihintay kami! Ano ba? Kuya Poldo, hindi po si Donato ang tunay na ama ni Edmond. Ho? Paano nangyari yun? Liwanagin mo ang sinasabi mo, Pinig! Bago po ikinasal sina Connie at Donato, naray po nang hindi nakakilalang lalaki si Connie. At si Edmond po ang bunga ng kahiyupan ng rapist na yun. Nirape ang anak ko? Kalokohan yan sinasabi mo! Yun po ang totoo. Ibig sabihin, pinagbubuntis na ako ni Mama nung magpakasal sila ni Papa Donato. Oo, Edmond. Buntis ng mama mo nang pakasal siya kay Donato. Hindi totoo yan! Yun po ang totoo, Kuya Poldo. Maniwala kayo sa akin. Natatandaan niyo po ba nang may mag-imbita kay Connie sa isang party? Pauwi na siya nang may isang lalaking kumaladkad sa inyong anak papunta sa damuhan. At ipinaako niya kay Donato ang kanyang pagbubuntis. Ganun ba? Opo. Nagtapat po sa akin ang alaga ko
At pinapangako niya kung wala akong pagsasabihan kahit sino. Yan ba ang dahilan? Kaya nawala ng gana kay Connie si Donato. Opo. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit walang amor sa akin si Papa Donato. Kaya pala. Nang matuklasan po ni Donato ang panlulokong ginawa ng alaga ko, doon na nagsimulang magkalamat ang kanilang pagsasama. Nana Pining, natatakot po ako sa kinikilos ni Donato. Ayaw na ho niya akong tabihan sa kama. Ayaw na niya ako kausapin. Dahil siguro sa paglilihim na ginawa mo, Connie. Dapat siguro nagtapat ka sa kanya ng maaga tungkol sa nangyari sa iyo. At ang isa pa pong problema, may chismis na meron daw siyang ibang babae. Pero hindi ako papayag na maagaw siya sa akin na ibang babae. Akin lang ang asawa ko! Pero tuluyan na nga pong iniwan ni Donato ang alaga ko. Sobrang minahal ni Connie si Donato. Kaya nabaliw siya. Nag-iwan siya nito. At sumama sa ibang babae. Rodel? Oh, kanin mo tong noodles mo. Masarap yan habang mainit. Ang bango ha. Siyempre, ako nagluto eh. Hindi naman itong noodles ang sinasabi kong mabango. Ikaw. Loko-loko. Puro kakalokohan. Palibhasa gumagaling na yung mga sugat mo. Ay, naku. Hindi ka pa pala personal na nakakapagpasalamat kay Doc Edmond. Kapag kaya ko nang lumakad ng maayos, makikipagkita ako kay Kuya Edmond. Papasalamat ako sa kanya. Mabuti nga hindi grabe yung mga naging sugat mo sa aksidenteng yun. Liba lang sa malaking sugat mo sa ulo. Hindi naman grabe yung naging sugat mo sa mga paa. Ipinag-aadya pa rin ako ng Diyos. Sa kabila ng mga kahirapang nararanasan natin, patuloy kong nararamdaman na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Doggy! Habulin mo ba ako? Habol! Tao po! Magandang araw po! Tao po! Ay! Kayo po pala, Aling Pining! Bakit po? May gusto sana akong sabihin sa nanay at tatay mo, Empoy! Nariyan ba sila? Ay, Aling Pining, kayo pala. Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Matutuwa ka sa sasabihin ko, Imelda. Ano ho yun? Pinapunta ko rito ni Kuya Poldo. May kaunting handaan sa bahay. Kinukumbida niya kayo. Ha? Kami yung mag-anak? Kinukumbida ng amo niya? Baka nagbibiro lang kayo. Bakit kita bibiruin ng ganito? Totoo, sinasabi ko. Gusto kayo makausap ni Kuya Poldo. At sana naman huwag niyong langgihan ang kanyang imbitasyon.
Ano raw bang okasyon at pinapupunta tayo sa malaking bahay? Wala namang sinabi si Aling Pining. Basta, kinukumbida raw tayo. O ano, pupunta ba tayo? Sige, pupunta tayo. Pero alam mo, sa totoo lang, nag-iisip din ako. Kasi baka mamaya kung anong plano ng matandang yon, kaya tayo pinapupunta dun sa kanila. Hindi naman siguro. Pero hindi ka ba nagtataka? Bakit? Biglang-bigla yata. Bigla mo ba ito si Ma'am Poldo? Sana maling ang hinala mong may pinaplano siyang hindi maganda. Basta ang isipin mo na lang, minsan ay tinulungan tayo ni Kuya Edmond. Sana nga, ito ng oras para magkasundo-sundo tayong lahat. Wow! Ang ganda pala ng bahay ni Mang Poldo. At ang daming pagkain dito sa kusina. Hi. Ay! Ay! Ako! Cute mo naman. May, Anong pangalan mo? may tao pala? Eh, ako po si Empoy. Ako naman si Tita Connie. Siguro ikaw yung anak ni Rodel, ano? Opo! Ang ibig sabihin, apo ka ni Donato? Opo, ako nga po. Sino po ba kayo? Ngayon ko lang po kayo nakita. Ako ang mama ni Doc Edmond. Huh? Nanggaling kasi ako sa malayo. Oo, sa malayong lugar. Kaya ngayon mo lang ako nakita. At ngayon narito na ako. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Opo! 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 Pwede po! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Doc Edmond, pasensya na kayo sa anak ko Masyadong pasaway ang batang yun Kaya pala biglang nawala kanina, naroon na pala sa kusina. Ganyan lang talaga ang mga bata, Rodel. Makukulit. Ayun ang loko. Akala mo malaki na Parang malaki na kung makipagkwentuhan sa mama nyo. Ang tagal kong hinintay ang panahon ito na makasama uli si Mama. Sa awa ng Diyos, ayan, nanumbalik na siya sa dati. Magaling na siya. Doc, sana napatawad nyo ng mga magulang ko sa nagawa nila sa mama mo. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Pero mga magulang ko sumira sa... Wala silang kasalanan, Rodel. Kung tutuusin, kami ang dapat humingi sa inyo ng pasensya. Kami ni Lolo. Dahil matagal kaming naniwalang may kasalanan sa amin ang mga magulang mo. Matagal kaming nabuhay ni Lolo sa galit na hindi naman para dapat. Rodel, patawarin mo sana ako. Ako ang dahilan kung bakit matagal kayong kinasuklaman ni Papa. Wala po kayong kasalanan, Aling Connie. Kung hindi sana ako naglihim kay Papa, hindi sana umabot sa ganito ang lahat. Pati si Aling Pining,
kinutsaba ko sa lahat ng kasinungalingan ko. Naintindihan ko po kayo kung bakit niyo nagawa yun. Sobra ko kasing minahal ang tatay mo. At kahit hanggang ngayon, hindi ko siya nagawang kalimutan. Sana po, mapatawad niyo na rin si tatay sa ginawa niyang kataksilan sa inyo. Kung tutuusin, ako ang unang nanloko sa kanya. Kaya hindi ko siya masisisi. Kung minsan, sadyang pumapatay ng pag-ibig ang kasinungalingan. Tama ang anak ko, Rodel. Mang Poldo, Sige. May iwan ko muna kayo. Makikipagkwentuhan naman ako sa misis mo. Napakalaki ng naging kasalanan namin sa pamilya ninyo. Lalong-lalo na sa iyo, Rodel. Kaya humihingi ako ng tawad. ang akala ko, hindi na mawawalang pagkasuklam ninyo sa amin. Ang akala ko rin ay kamamatayan ko na ang labis na pagkasuklam sa iyo. Naniwala kasi akong bunga ka ng isang kasalanan at ginusto kong mawala ka hanggang kaliit-liit ang ugat ng kataksilan ng mga magulang mo. Pero nagkamali pala ako. Wala palang dahilan para kasuklaman ko kayo. Matagal ko pong ipinagdasal na magkaayos sa mga pamilya natin. Mabuti kang tao, Rodel. Sa kabila ng kasamaan ng ugaling ginawa ko sa iyong pamilya, kahit kailan, hindi ka nakaisip na gantihan ako. Dahil malaki pong respeto ko sa inyo. Lolo kayo ng inakala kong kapatid sa ina. Rodel, gusto kong kalimutan na natin ang lahat ng masakit na manamagitan sa ating pamilya. At nangangako ako, pupunan ko ang mga kasamaan ng ugaling ipinakita ko sa iyo. Pati sa makulit mong anak na si Empoy. At kahit iba ang iyong ina, ituturing na rin kitang apo. At sama-sama tayong tatanaw sa magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang. Ibig kong maubos sila hanggang sa kalit-liitang ugat ng kasalanan. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit Amor, Vilma Borromeo at si Dante Castro sa papel na Poldo. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas.